Kung naghahanap kayo ng tablet na may mataas sa storage, capable sa multitasking dahil meron tong mataas na RAM, pwede rin gamitin sa gaming and also merong malaking display, baka ito na yung hinahanap ninyo mga kapare ko. Ito lang naman yung Doogee T30 Ultra. Pero ang tanong, kamusta naman yung performance nito? Sulit ba siya? May mga na-encounter ba akong problem sa tablet na to? Yun yung pag-uusapan natin sa video na to. Kaya ngayon, let's go! Simulan muna natin sa isang mabilisang unboxing. Mabilisan to. Unang-una, makikita agad natin kapag open natin ang box is yung ating mismong tablet na meron ng kasamang tablet protector na nakasuot sa kanya. Titingnan natin yan mamaya. And then sumunod dyan kapare ko is makikita agad natin dito yung ating pre-tempered glass. Sumunod naman dyan is meron tayong screen protector accessories. Ito yung gagamitan natin na panlinis. Meron rin tayo ditong SIM card injector. Meron rin tayo dito kapare ko na user manual, user warranty card, and also kapare ko meron tayo dito na power brick and charging cable. At yun lang po lahat ng laman ng box niya. Now, ito yung itsura ng ating Doogee T30 Ultra. And for sure, halos lahat kayo ay napansin yung size ng tablet na to. Hindi siya yung mga typical tablet na medyo mabababa or maliliit yung sizing niya. Ito talaga is malaki dahil meron tong 11 inches na screen size. By the way mga kapare ko, hindi lang nga pala ito basta tablet, isa tong tablet PC. Meron kasi binibenta rin yung Doogee na external na keyboard niya na kapag binili ninyo, pwede nyo siyang i-convert na parang laptop. So ganito yung itsura niya. So maganda yung ganung features kapare ko, lalo na kapag kinakailangan nyo neto para pang regalo sa anak ninyo, and then pwede nyo siyang i-convert to laptop para sana mayroon siya magamit in terms of online class or any other activities. Isa lang yan sa mga unique features na meron tong Doogee T30 Ultra. Kaya i-check pa natin yung iba mga para para malaman natin kung okay nga ba talaga to. Moving on, pagdating sa storage nito, meron tayong 256GB ROM or internal storage. And meron na rin tayo ditong 32GB RAM. Pero usually yung 32GB na yan ay binubuo ng 12GB RAM na internal, yung pinaka main RAM niya talaga, plus 20GB RAM na virtual, which is sumatotal ito ay 12GB RAM lang mga kapare ko. Pero 12GB RAM is mataas na po yan usually. Meaning, kaya mo na dito mag-download ng kahit anong app na gusto mo dahil malaki yung storage niya. Pangalawa, solid na rin to for multitasking dahil nga mayroon siyang bigger RAM, kaya kahit ilang application pa yung gamitin mo or i-run mo sa background nito ay hindi siya basta-basta babagal or magkakaproblema kapag gagamitin mo yung mga application na yun dahil nga meron siyang bigger RAM. Moving on, pagdating naman sa design nito kapare ko ay makikita natin yung kanyang elegant looking. Meron nga pala itong matte finish back. However, kahit matte finish to, kapag hinawakan natin yung likod ng part nito ay nag-iiwan to ng mga smudges. So masasuggest ko na gamitin nyo na lang yung pre-case na kasama dito kapag bibili kayo ng T30 Ultra. And for sure napansin ninyo na manifest itong tablet na to dahil meron tong 7.6mm ultra thin metal body mga kapare ko na nagbibigay ng premium looking perspective para sa mga makakita nito. And for sure sa tingin ninyo nung una ito ay premium tablet. Moving on, kapag pumunta naman tayo sa sides ng tablet na to, dito sa right side ay makikita natin dito yung ating power button and volume rack at meron na rin tayo dito kapare ko na microphone. At dito naman sa left side kapare ko mapapansin natin dito yung kanyang pin at isa ring microphone dito sa gilid na to. And then doon naman sa taas sa part mga kapare ko ay may makikita tayo ditong dalawang speaker. By the way, high-res audio speaker yan. And then dito naman sa ilalim na part ay makikita natin dito kapare ko yung ating charging port. And meron din tayo ditong dalawang high-res audio speakers. Meron din tayo dito kapare ko na 3.5mm audio jack. At meron na rin tayo dito kapare ko na SIM card tray. And yes kapare ko, itong tablet na to ay supported on circular or mobile data. So usually dito sa loob nito ay makikita natin na pwede tayong magsalpak ng dalawang SIM card. And then pwede rin tayong maglagay dito ng SD card dahil hybrid nano SIM card slot naman yung ating SIM card tray. So ibig sabihin pwede ka dito maglagay ng SIM card and also ng isang SD card. And syempre nag-speed test din ako dito gamit yung mobile data. Pero disclaimer, habang nagtitesting ako dito talaga pong mabagal or mahina yung signal dito ng dito network, kaya ito yung nakuha natin na result, which is para sa akin normal lang naman at ito lang din naman yung nakukuha ko dun sa isa kong device. Samantalang sa Wi-Fi naman niya kapare ko ay supported din nito yung 5G GHz at kung makikita ninyo dito sa sample speed test natin talagang mabilis kapag naka 5G ka sa inyong mga Wi-Fi. And kung napansin ninyo, apat yung speaker nito. Yes kapare ko dahil meron na tong quad high-res audio speakers at pagdating sa kanyang sound quality, malakas and also buong buo yung sound niya. At ito yung example. Now, punta naman tayo sa isa sa pinakamagandang features ng tablet ito, which is yung kanyang display. Pag-usapan natin. Pagdating sa display nito, para ko ito ay naka-IPS LCD display na 11 inches.
At pagdating sa kanyang display resolution, ito ay naka QHD 2.5K resolution screen display kapare ko. At ang tawag nila dito is QHD Pantala. At pagdating naman sa kanyang display quality ay maganda kapare ko. Kuhang-kuha niya yung 2K resolution, kuhang-kuha niya rin yung Full HD plus 1080p resolution display. At pagdating sa kanyang widevine level, ito ay naka L1 support na kapare ko. Ibig sabihin, ma-unlock natin dito yung mga Full HD and also HD content sa Netflix and other streaming application or website. Kaya mas mai-enjoy nyo na dito manood ng mga Netflix movies, anime, or kahit anong mga bagay na pinapanood nyo in HD resolution. For sure, magugustuhan nyo yan dito sa tablet na to. And trust me, gustong-gusto ko. And kung bibili kayo nito para sa mga anak ninyo, don't worry dahil safe na safe din to dahil meron na tong blue light certificate. Ibig sabihin, hindi to basta-basta makakasira ng mga mata ng mga anak ninyo kahit medyo mapababad yung mga anak ninyo sa tablet na to. Pero syempre, hindi advisable yun mga kapare ko. Kaya syempre, bigyan nyo pa rin sila ng intervals. Ha? And dahil nga 11 inches yung screen nito, which is malaki, ay marami ka dito magagawa kapare ko. Ang gustong-gusto ko dito is kapag nanonood ng YouTube video, para talagang naka-PC or naka-laptop mode ako dito. Dahil kung mapapansin ninyo, nandito yung ibang content sa gilid na pwede nating i-choice or pwede nating i-click para panoodin. And then pwede rin tayong manood ng video at the same time. Which is maganda yung kapare ko para sa akin dahil nga nagbibigay ito ng PC or laptop mode feeling. Pagdating naman sa interaction or interface nito sa ibang application like Facebook, okay naman, malaki talaga yung display niya. Nagustuhan ko rin dito in terms of social media nag-a-adapt yung mga sizes ng mga image and videos doon sa size ng screen. Pero para sa akin, medyo nakakainis to minsan dahil sobrang laki ng content or sobrang laki ng nakikita natin sa ating display. By the way, subjective to dahil sarili ko tong preference kapare ko dahil medyo sensitive yung mata ko pagdating sa liwanag. Kaya kapag medyo malaki or medyo maliwanag yung kanyang display or yung kanyang content, medyo nananakit yung mata ko doon. Kaya medyo annoying siya para sa akin. So, yun lang naman yung reason. And kung napansin nyo nga pala yung kanyang bezels dyan, ito ay symmetrical bezel. Ibig sabihin pantay yan, parang left and right and up and down. Pero yun nga, medyo malaki yung kanyang bezel pero hindi ko naman na rin yan masisisi dahil malaki na rin naman po yung screen na 11 inches kapare ko. Kaya okay na okay pa rin naman yan. And also, pinag-uusapan natin yung mid-tier tablet. Kaya okay na rin naman yung ganitong kalalaking bezels para sa akin. Moving on, mag-proceed naman tayo sa performance ng tablet na to at ano ba yung mga kaya na itong gawin. So, yung ginamit na chipset sa tablet na to kapare ko is Helio G99. Isa yan sa mga pinakamalalakas at pinaka-optimized na chipset pagdating sa 4G level. Binubuo to ng octa-core, mayroong max clock speed na 2.2 GHz and bali G57MC2. Nag-run din ako dito ng mga common test. So ito yung mga test natin kapare ko. Pagdating sa kanyang Antutu, ito yung nakuha niya. Nakakuha siya ng 389,784 Antutu bench score. Typical grade yan kapare ko ng Helio G99 pero yung pinakamataas na nakuha ko dyan, nasa 400,000 plus Antutu bench score sa ibang devices. Pagdating naman sa thermal test natin dito kapare ko, nakakuha tayo dito ng decent performance. Nag-thermal throttling lang siya sa 93% at pumasa siya dito kapare ko sa testing natin na to. Which is hindi naman surprising dahil talagang optimized naman talaga ang G99. Anyway, pagdating naman sa kanyang multiple touches, supported nito yung 10 fingers. So, ibig sabihin kung meron ka mga nilalaro or ginagamit na mga application na need ng 2 or more fingers, magagamit mo yan dito. Kapag dating naman sa operating system na ginamit dito, currently ito ay naka-Android 13 na. Pagdating naman sa ecosystem nito in terms of bloatware, halos wala tong bloatware sa mga kapare ko Pero meron siya konti lang. Siguro may mga nakita ko ditong isa or dalawa na mga third-party application which is pwede mo namang i-uninstall, which is okay na yun. Isa pa sa pinaka-highlights ng tablet ito pare ko is yung kanyang battery. Dahil meron tong 8,500 mAh battery which is super massive na battery kapare ko kaso nga lang siya ay naka 18 watts charging rate lamang. So aabutin ka dito ng mga ilang oras para ma-full charge kapare ko itong battery nito. It's around 2 hours or higit pa, it depends kapare ko Pero ang maganda dyan, pwede mo itong gamitin na pang matagalang kapare ko once na full charge. So kung gagamitin mo to in online class or ng anak mo, sure na makagawa siya ng assignment and also makaka-attend siya sa lahat ng lesson niya, which is nice. Moving on, i-check naman natin yung performance niya in terms of gaming para malaman natin kung kaya ba nito makipagsabayan or kaya niya bang i-handle yung ibang games sa madalas nating nilalaro. Tingnan natin. Unahin na natin kapare ko yung Mobile Legends at ito yung supported graphical settings niya. Pagdating sa kanyang graphics, meron tayong high dito and then naka-max out na rin yung frame rate natin sa high. Anyway, pagdating sa kanyang gaming performance kapare ko, nandun talaga yung lakas ng G99. Kahit hindi to naka-ultra graphics kapare ko, kung mapapansin niyo dyan, maganda yung kanyang graphics quality dito kapare ko kahit high graphics lang yan. Ang isa sa pinaka nagustuhan ko dito is yung laki ng kanyang screen kapare ko dahil napakalaki ng field of vision mo dito. Unlike sa vision mo kapag gumagamit ka ng cellphone. At kung tatanungin nyo ako about sa FPS, stable siya kapare ko. Wala akong nakita na kahit anong pagbagsak ng FPS dito. Hindi ko
man lang nakita nagkaroon siya ng FPS drop kapare ko. So all the way maganda yung performance niya in terms of gaming. Responsive din nga pala yung screen nito kapare ko, isa yan sa pinaka nagustuhan ko dito sa tablet na to. Kaya in overall sa MLBB, goods na goods itong tablet na to, kayang-kaya niyang i-handle. Pagdating naman sa Call of Duty Mobile kapare ko, yung supported graphical settings niya is medium and yung frame rate niya is high. Pagdating naman sa performance dito ko walang nakita ng FPS drop. Dahil nga reasonable naman dahil nasa medium graphical settings lang naman tayo dito. So napaka-decent ng performance dito sa CODM, yun nga lang medyo nakakahilo dahil sobrang laki ng screen at medyo mahihirapan kayo kumontrol dito if full finger kayo kagaya ng akin kasi kinakailangan nyo pang i-customize yung settings nyo para medyo lumapit ng konti doon sa inyong finger pad. Pero yeah, kagaya na sinabi ko, maganda yung performance nyo dito, malaki yung display, same advantage na nakikita ko dito sa MLBB pero yun nga lang medyo nakakahilo sa akin dahil nga kagaya na sinabi ko kanina, medyo sensitive yung mata ko pagdating sa mga ganito kaya medyo nahihilo ko sa kanya. Pero kagaya nga na sinabi ko, advantage niya yung merong malaking screen and also responsive na screen din. Kaya yeah, overall maganda yung performance dito sa CODM. Hindi ko siya nakita ng FPS drop sa paglalaro ko dito simula nung una ko tong ginamit hanggang ngayon sa review na to. Wala akong nakita sa kanya ng FPS drop which is nice para dito sa tablet na to. So kung CODM yung gusto mo dito, yeah, pwede yan. Kaso yun nga lang, medium graphical settings. So, nag-try ako dito ng isang mabigat na game which is Genshin Impact. Pagdating sa Genshin Impact, hindi talaga niya kinaya kapare ko. Kahit na yung pinaka-default settings niya is yung lowest na at 30 FPS, hindi talaga siya ganun ka-playable kapare ko. Pero kapag walang masyadong mga monster, walang masyadong nangyayari sa screen, pwede na. Nakakapaglakad-lakad ka naman doon. Pero yeah, kapag meron ng mga combat which is doon ang specialty ng ating Genshin Impact, doon na nagkakaroon ng problema. So, hindi nyo siya may enjoy technically dito sa tablet na to if maglalaro kayo ng Genshin Impact. Kaya kung bibili kayo nito, suggested ko na huwag nyo nang i-download dahil masayang lang yung oras ninyo pagdating sa Genshin Impact. Tinry ko rin nga pala to sa Wildrift kapare ko at dito surprising yung kanyang performance dahil naka 60 FPS siya sa settings and then sinetup ko rin siya sa super high graphical settings and then high resolution at ito yung performance niya. Kung mapapansin niyo dyan kapare ko, makikita ninyo na maganda yung napoproduce na graphics quality dito sa Wildrift dahil nga naka super high yung kanyang graphics quality at pagdating sa kanyang performance all the way mga kapare ko nasa 59 FPS lang siya. Oo, hindi siya maintain ng 60 FPS, bumaba siya ng 59 pero technically 60 FPS na rin naman yan, one frame na lang. Pero yeah, 59 FPS siya all the way. Walang nangyaring pag-drop. Kung merong mga drop, mga 57 to 56 FPS lang yung pinaka-drop niya. Pero hindi siya nag-drop as in mga 24 FPS to 14 FPS. Yan yung mga tinatawag natin frame drop. Pero dito, wala naman nangyari. So in overall, maganda and good yung performance niya pagdating sa Wildrift kapare ko. And in terms of benefits kapare ko, yung laki talaga ng screen yung benefit niya pagdating sa mga MOBA game. Dahil kitang-kita natin kapare ko yung malaki na display nito. Now, pumunta naman tayo kapare ko dito sa kanyang camera part. Wala namang masyadong special sa camera part niya pero ito yung kanyang specs. Meron siyang main camera na 16MP with EIS and then meron din siyang 8MP camera para sa kanyang front cam. Pagdating sa video resolution nito kapare ko, kayang mag-shoot ng ating main camera ng 1080p at 60fps. Pero dito sa ating front camera hanggang 1080p pero 30fps lang siya. At pagdating sa kanyang image quality or photo quality kapare ko, okay naman kahit papano, pwede na siya usually para sa kanyang presyo. Pagdating sa photo quality nito kapare ko, yung madalas nag-wash out yung color sa kanya or medyo smoother yung color sa kanya kaya parang wala siyang detailed kung titingnan ninyo. Pero maganda naman yung kanyang photo quality kapag mga syempre tarik yung araw pero pagdating sa low light doon nalalabas talaga yung pula sa kanya dahil medyo noisy na yung photo kapare ko or medyo gray na yung photo niya so medyo pangit na siya tingnan in terms of low light shoots. Pero usually hindi na ako masyado nabigla sa performance ng camera nito dahil nga nasa tablet naman ito. Pagdating naman sa kanyang video quality kapare ko medyo weird dahil kahit may EIS na feature itong tablet na to, hindi siya gumagana once na nag-take ka ng video. Bakit? Dahil once na inactivate mo yung EIS niya, nagpuputol-putol po yung kanyang video. So, ibig sabihin, hindi talaga nag-work yung EIS sa kanya or merong software issue pagdating dito. And yeah, pagdating sa kanyang video performance, kahit may EIS to, for sure shaky siya kapare ko at hindi din ganun kaganda yung kanyang detail. Moving on, magkano ba itong tablet na to? Usually, yung presyo niya kapare ko ay nasa 15,000 plus pesos as of recording this video. At kung tatanungin nyo ako kapare ko kung okay bang bumili ng isang Doogee T30 Ultra, ang sagot ko dyan kapare ko ay nasa pros and cons para kayo na mag-decide kung okay ba or hindi. Unang-una, unahan natin yung pros. Yung pros niya, syempre malaki yung screen ng mismong tablet. Pangalawa, yung pagiging tablet PC niya. However, kinakailangan mong bumili ng extension keyboard niya which is medyo pricey rin. Yung storage niya, 256GB internal storage at saka yung ROM na 12GB RAM. Not bad yan mga kapare ko, hindi joke yung ganong specs. Usually yung iba sa ganyang presyo, nasa 128GB lang po yung variant nila. Pagdating
Pagdating sa kanyang chipset, G99 not bad din yan kapare ko dahil maganda rin naman talaga na chipset yan pagdating sa 4G level. However, hindi naman talaga siya malakas sa chipset pero optimized chipset to. Kaya nakita nyo doon sa MLBB CODM and Wild Rift playable na playable to doon. Pagdating naman sa UI neto or system okay na okay naman. Medyo smooth, medyo maganda, minimalist kaso nga lang old school design kung napapansin niyo kanina. Pero yeah, wala siyang masyadong bloatware which is nice. Next naman is yung cons mga kapare ko So yung pinakauna kong cons dito kapare ko is yung camera niya. Kung napansin nyo naman, hindi consistent yung kanyang quality. May times na maganda, may times na hindi. Kaya hindi ko marirecommend yung camera neto kung bibili kayo ng tablet para sa camera side. Pangalawa naman is yung kanyang system features. Wala akong mga nakita ditong split screen or kaya mga floating windows para magawa natin yung mga multitasking natin dahil 12GB RAM to. Sayang naman kung hindi natin mamamax out yon. Sumunod na cons ko kapare ko is yung kanyang charging rate. Talagang mabagal. Tinry ko itong i-charge technically. Hindi ko lang siya na-record pero nung nag-observe ako kapare ko, talagang mabagal siya mag-charge. Mga 2 hours ating inabot para umabot siya ng 80% from 20%. And then yung pinaka-last na cons ko is yung kanyang presyo. Masyadong mataas to mga kapare ko dahil 15,000 plus pesos. Siguro kung ibababa nila to ng 13 or kaya 14,000, medyo reasonable na yung pag-buy sa kanya dahil nga 256GB siya. Pero kasi mga kakagaya ng presyo niya na nasa 14,000, 13,000 or kahit 15,000 pesos na nasa 128 internal storage lang yung binibigay na variant at mga 8GB RAM. Kaya nga hindi natin pwede i-disregard yung 12GB RAM ng tablet na to plus yung kanyang 256GB internal storage dahil talagang malaki yan kapare ko Sulit ba to para sa inyo mga kapare ko Bibili ba kayo ng isa neto? Comment nyo naman yan dyan sa ibaba at kung meron kayong mga suggestion or kaya mga gustong ipa-review kay pare ko Steven Tips, comment nyo rin dyan sa ilalim mga kapare ko para kapag kaya ng power sa pare ko Steven Tips, gagawan agad natin yan ng video. Anyway, yun lang. Maraming salamat. Peace out.